Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 16 ng textbook, page 180, nasa Munhwawa Jongbo, Culture and Information part na po tayo. Title ng ating passage for today, Segye ine nal. Segye, pag sinabing segye, it means world, yung mundo, no? And then, in, yung sinasabi po dyan ay mga tao. Okay? People. Mga taong nakatira sa mundo. Tapos yung ay po dyan, apostrophe S. Pwede ding of. So, pwedeng people of the world or pwede ding world peoples and then they. Okay, so yan po yung title natin. Basahin ko po. 한국에 사는 이민자가 점점 늘어나면서 이민자와 한국인에 함께 어울리고 소통하는 장이 필요했습니다. 그래서 매년 5월 20일을 세계인의 날로 지정했습니다. 세계인의 날은 한국에 사는 이민자와 한국인이 모두 서로를 이해하고 함께 잘 살아가는 사회를 만들기 위한 날입니다. 세계인의 날에는 다양한 행사가 열립니다. 축하 공연, 전시회, 체험 행사, 세계 민속 공연, 사진, 공모전 등 여러 행사가 개최됩니다. Okay, so ano pong sabi ng article natin? Sa Korea daw po, yung mga iminja, pag sinabing iminja, tayo po yan, yung mga immigrants or mga foreigner dito sa Korea na nakareside. Okay, yung mga immigrants daw po na nakatira sa Korea ay 점점, okay, unti-unting 늘어나면, so tumataas, increasing. Tapos, 이민자와 한국인의 함께, so yung mga foreigners daw or immigrants and mga Koreans, kailangan daw nila, 필요했습니다. Kailangan nila ng lugar. So, jang, from the word jangso means place, ng lugar kung saan sila ay makakapag-ligo, sotonghhanon, makakapag-communicate and they will fit with one another, no? Kumbaga makikipag-socialize sa bawat isa. So, they need that place. Okay? That's why, every year, ng May 20, ito daw po ay designated as Together Day or yun ngang Segyeine Nal. So, ano ba yung araw na yan? Segyeine Nal은, yung araw daw na yan ay yung mga immigrants na nakatira sa Korea at mga Koreans. So, lahat yan ay soro. So, ibig sabihin to each other. 이해하고. So, they try to communicate or 사회를 만들기. So, socialize. They will socialize and try to understand one another, no? So, foreigner, kung ano yung culture, ano yung kinaibahan, ganito, ganyan. So, parang it's a day of socializing with Koreans and other countries, other people ng ibang bansa, no? Tapos, ayun nga, sabi niya, 이해하고 함께 잘 살아가는 so that they can live well together. Kumbaga sa Korea, yung foreigners or immigrants at saka mga Koreans mismo. Yan. So, yun daw po yung purpose nung araw na yun. Okay? 세계인의 날에는 다양한 행사가 열립니다. And then, binanggit kung ano yung mga iba't ibang 행사, event na meron sa araw na yon. So, we have 축하 공연, congratulatory performance, 전시회, exhibit, so pwedeng food exhibit, ayan. Okay, and then 체험 행사, yung mga pwede mong ma-experience paggawa ng ganito, ganyan. 세계 민속 공연, 공연 performance. So, 세계 민속, ibig sabihin mga folk, no? Pwedeng folk dance ng iba't ibang bansa. Yan. And then, 사진 공모전. Ito naman po ay photo contest or that's right, photo contest, no? 등 여러 행사가 개최됩니다. So, iba't ibang klaseng event daw po yung ino-open or hino-hold sa araw na to. Okay? So, double check ko yung sajin gongmujon. Hindi ako masyadong confident sa sinabi ko dyan. So, double check ko lang. Sajin gongmujon. Okay, that's right. Photo contest, di ba? So, then number 1, 세계인의 날은 언제예요? So, kailan daw yung Together Day?
Yan. So, yung binanggit ko na title, no, World People's Day, pero ang sabi dito, Together Day daw. Okay? So, anyway, ito is literal natin translate. Pero dito sa Korea, pwedeng ito yung meaning talaga nila. Sinabi lang Segyeine-nal, pero yan yung meaning para sa kanila, not literally translated. Okay, so dito na tayo sa number 1 ulit. So, kailan daw yung araw na yan? Segyeine-nal. So, ito siya, no? Menyon, Owol, Iship, Iril. So, yun po yung sagot. Menyon, Owol, Iship, Iril. Owol, Iship, Iril. Ay, ayusin ko. Iship, Iril은. Tapos, sulat mo lang to. Segyeine-nal이에요. Segyeine-nal. Tas end mo with 이에요. Number 2. segyeine-날에는 어떤 행사를 해요? So, 어떤 행사, anong mga event daw yung meron sa araw na yan? So, yan ay nabanggit sa dulo. Ito. segyeine-날에는 다양한 행사가 열립니다. Tas ito na yun, in-specify, no? 축하 공연, 전시회, 체험 행사, hanggang sa dulo. Ayan. So, ito po yung sagot sa number 2. Then number 3, 여러분은 세계인의 날 행사에 참여한 적이 있어요? Yan. So, ikaw ba, personally, naka-try ka na ba na mag-participate sa araw na to? Yan. So, per area, malamang meron yan, no? If I'm not mistaken, sa Itaewon, nakita ko na yan one time kasi may mga, doon, maraming tolda, tapos iba't ibang lahi. Yun. So, feeling ko yun. Hindi nga lang ako nag-join. So, eto, yan. Every person, iba-iba yung sagot. Okay? For pronunciation, again, yung tamang spelling po is ito. And then, proper pronunciation yung nasa loob ng ating mga bracket. So, we have 걷기, 걷기, 걷는 거, 걷는 거, 걸었거든요, 걸었거든요. So, dito naman, 외국인 걷기 대회에 참가할 거예요. 네, 참가하려고 해요. Anong sabi? Magpa-participate ka ba dun sa foreigners walkathon? Yun, walkathon na lang yung tawag natin, no? Tapos, sagot ng kausap niya, 네, 참가하려고 해요. Yes, I am planning to participate or to join. And then, 한마음 걷기 축제가 뭐예요? 참가자들이 함께 걷는 거예요. Yan, so, 걷는 거예요. Kanina, 걷기, 걷기. Yan, 걷기, and then 걷는. 걷는 거예요. Sabi nung question sa number 2, ano yung 한마음 걷기 축제? Ano yung festival na yan? Tapos sagot nung kausap niya, yung mga participants dyan ay sabay-sabay na maglalakad. Yun yung sagot niya. And then number 3, 무슨 일이 있어요? 피곤한 것 같아요. 하루 종일 걸었거든요. 하루 종일 걸었거든요. Sabi niya, anong meron? Bakit mukha kang napagod? Sabi niya, haru 종일, buong araw kasi na naglakad ako. Okay, so that's for pronunciation. So, dito na po tayo sa vocabulary review. 배운 어휘 확인. poster, 축제, festival or feast. 대상, ito po yung makikita sa poster. Ito yung who or sino ang pwedeng mag-participate. 참가비, ito po yung fee, kung may babayarang participation fee. 준비물, things to prepare, ano yung mga dapat ihanda. 문화 공연, 문화 culture, 공연 performance, so cultural performance. 체험거리, ito yung mga experiences na pwede mong makita or gawin dun sa event na yon. 오시는 길, so how to go there, kumbaga, ito yung mga paraan kung paano magpunta dun sa event na yon. Usually, ang nakalagay sa part na yan is bus number or subway station, anong exit number. Yan yung inilalagay nila. Okay? And then, 문의. So, 문의 means inquiries or questions. Ayan. Tapos, 주최, ito naman po is host. Sino yung nag-host or nag-organize ng event na yon? Organized by. Ayan. Tapos, who won? Ito naman, sino yung part ng government na nakasupport doon? Supported by. Ayan.
Tapos kung anong department. So, Department of Justice. Pero dito again, instead na department, ang gamit nilang term is ministry. So, Ministry of Justice, Ministry of Education. Yan. Keshipan, Notification Board. Chumin Moim, so resident meeting. Okay. And then, Donghohue, club or team, group. Ayan. Then, Hwewon, member or members. Dansuga Dweda, again, yung phrase na yan is, ibig sabihin, cut off ng water supply. Popta, to select or to choose or to recruit. Ayan. Cheong Gonggo, job posting or job post. Hangawi, another term for chusok. Ketchehada, to open or to hold an event. Yan. So, yung to hold or to open ng isang event or feast. And then, Nore Dehwe. Again, Dehwe po, competition or contest. So, singing contest, quiz contest or competition. Kojuhada, residing, to reside, no? Pagtira mo sa isang bansa or sa isang lugar. Chamyohada, to participate. Ganenghada, possible. Okay? So, yan po yung ating mga words. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.